Napakaganda po. Sa 27 taon ng inyong pagsasama-sama bilang isang parokya, nakita ninyo ang maraming biyaya ng Diyos. Amen? Amen? Mula po sa pagbuo ng komunidad, pagpapatayo ng simbahan, paghubog ng mga kabataan, paglingap sa mga mahihirap, hanggang sa paglalakbay nating lahat sa pananampalataya. Ngunit higit sa lahat ng mga gawaing ito, ang tunay na pundasyon ng parokyang ito ay ang manatili sa salita ng Diyos. Amen? Tandaan po ninyo, yung pong mga ginagawa natin at yung nabanggit ko, yun ay bunga lamang ng ating pananatili sa salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ang manatili sa kanyang salita ay nangangahulugan ng matatag na pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Mukha bang may pinagdadaan ng pagsubok yan? Ha? Mukha bang may pinagdadaanan? Alam po ninyo, tayong lahat. Meron tayong mga pagkakataon sa buhay na tayo'y dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok. Amen? Walang exempted. Lahat tayo dumadaan dyan ng katapatan sa kabila ng tukso. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo, tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, umiwas sa tukso. Huwag patutukso. At pagsasabuhay ng pagmamahal sa bawat araw. Mga kapatid, hindi po sapat na tayo ay magdiwang at magkaroon ng mga proyekto. Ang tunay na sukat po ng isang buhay na parokya ay kung paano ang salita ng Diyos ay namumunga sa ating buhay. Palagi po yung bunga ng salita sa ating buhay. Yun po ang mahalaga. Kung paano ito namumunga sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating paglilingkod. Yung bunga ang mahalaga. Amen? Ang sabi nga ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Sa mundong puno ng kasinungalingan, inggit, galit, pag-iiba sa turo ng simbahan, ang katotohanan mula kay Kristo ang ating panghahawakan. Ang katotohanan dulot ni Kristo ang ating kalayaan. Amen? Alam po ninyo, ito na naman ako, nanood ako ng isang interview. Alam ko minsan ayoko na manood sa mga Facebook post kasi may in-interview doon sa the Netherlands. Matalino, ang galing. Ang galing sumagot. Ang galing niyang sumagot. Ang pinagdidiinan niya, in-interview siya ng reporter ng taga doon sa the Netherlands. Ang sabi ng reporter, 70,000 were killed. 70,000 were killed. Alam niyo ang sabi nung tao na matalino, na ang galing? Sabi niya, mali!
Kasi it's not 70,000, it's wrong. It's only 7,000. Not 70,000, only 7,000. And he was proud. And he was defending. Not 70,000 people were killed, but only 7,000. Alam po ninyo, gusto kong mahulog sa upuan ko. Miski 2 tao lang yan, miski 3 tao lang yan, you cannot say, only 3, only 4. No! Basta po, masamang pumatay. You shall not kill. You shall not kill. Life is sacred. You shall not kill. Kaya ngayong 27 na taon ng Santo Niño de Congreso, tayo ay tinatawagan ni Jesus, una, magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi, sabihin mo, salamat sa iyo. Salamat. Ha? Salamat. Salamat sa tulong mo. Salamat sa sipag mo. Salamat. Pangalawa, magnilay kung tayo ba ay nananatiling tapat sa kanyang salita. Mahalaga po palaging nagninilay. Mahalaga po ang pagninilay. Makita kung tayo ba ay nakatuon pa rin sa salita ng Diyos. At pangatlo, at panghuli, muling mag-alab sa ating puso ang misyon bilang mga alagad. Pag-alabin, pagningasin ang ningas ng pag-asa. Amen? Tingnan nyo nga ang katabi nyo ulit, tingin sa katabi. Sabihin mo sa kanya, nagniningas ang pag-asa. Ha? Nagniningas ang pag-asa. Bilang pangwakas, mga kapatid, ang ating patron, ang Santo Niño, ang batang si Jesus, ay larawan ng isang pananampalatayang buo ang tiwala sa Ama. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang Santo Niño, yun ang tinuturo sa atin. Huwag mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, may pagsubok. At kapag may pagsubok, huwag kayong mag-alala kasi kasabay nun, pag-asa na hindi tayo pababayaan ni Santo Niño. Amen? Happy Foundation Anniversary po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Santo Niño de Congreso. Sumasampalataya ako